Hinailan ng lalaking iyon ang kanyang baril. Isang putok ng baril ang nagpabiyak ng salamin ng supermarket. Pagkatapos pumasok siya at nagsimulang mamili ng walang ginugol na kahit isang sentimos. Bakit siya naglakas loob gawin yon? Bakit walang sumaway sa kanya? Dahil ikaw na lang ang natirang tao sa mundo. Taon 2019. Ang pagsabog ng isang hindi kilalang virus na nagdulot ng malawakang pagkamatay ng populasyon ng mundo. Dahan-dahang natuklasan ni Vio na tanging siya na lang ang natira sa syudad. Kaya't minaneho niya ang AV at nagsimulang maghanap ng mga buhay na tao sa buong Amerika. May tao ba dyan? May tao ba dyan? May nagsasalita ba ng Vietnamese? Pero pagkatapos maghanap sa lahat ng dako, hindi natagpuan ni Vio ang sino man na buhay pa. Kaya pagkatapos magsulat sa karatula na may mga taong buhay pa sa tukson, bumalik siya sa kanyang bayan. Dahil siya na lang ang natirang tao sa mundong ito, diretso siyang nagmaneho papuntang villa. Pinili niya ang pinakamahusay na villa para sa kanya. Pagkatapos ay nagsimula siyang magdekorasyon ng kanyang mansyon. Isang malaking dinosaur na fossil ay inilagay sa mesa. Isang sikat na painting na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay inilagay sa tabi ng banyo. Ang libing ni Pharaoh Aikep, isang self-portrait ni Van Gogh. Hindi ko alam kung kanino ang Oscar statue. Lahat ay naging pribadong koleksyon niya. Ang nagtatag ng Playboy ay nagdarasal kay Diyos. Umaasa na ang araw ay makakapagbigay sa kanya ng isang babae. Pagkatapos ay nagsimula si Vio na mamuhay ng malaya. Nag-bowling sa labas. Pagod mula sa paglalaro ng bowling sa buong oras, nagtayo si Vio ng isang aquarium. At pagkatapos ay pinagtulungan ng preno habang umaatres. Ang bowling ball sa sasakyan ay dumulas palabas. At nabasag ang aquarium sa mga piraso. Sa wakas, gumamit na rin siya ng sasakyan para magtrabaho. Pakaliwa ng pakaliwa. Sige, sige, sige. Ang ganda nun. Pero pagkatapos ng hilig, ang mukha ni Vio ay puno ng kalungkutan. Lumilipas ang mga araw, isa-isa. Ngayon ang kaarawan ni Vio, habang tinitingnan ng cake sa harapan. Hindi maiwasang maalala ni Vio ang nakaraan. Sa buhay noon na walang kalakip na kayamanan. Pero napapaligiran siya ng mga kaibigan at pamilya. Ngunit ngayon, siya na lang ang natira. Lahat ng mga mahal sa buhay niya ay iniwan siya. Sa galit, nagsimula siyang magreklamo sa Diyos. O sige, naiintindihan ko. Walang darating, di ba? Walang magpapadala sa akin ng sinuman. Hulaan mo. Wala akong pakialam. Hindi ko kailangan ng iba pang sasama sa akin. Kaya ko na ito. Kaya ko nang gawin ito mag-isa. Panoorin mo lang. Sa puntong ito, lubhang na lugmok na si Vio. Araw-araw umiinom ng alak. Naglalagay siya ng iba't ibang inumin sa inflatable na pool. Pagkatapos ay humihiga siya doon at umiinom habang nalulubog. Nakita niyang puno ng bote ng tubig ang banyo. Kaya tinilatag lang ni Vio ang isang tabla sa ibabaw ng pool. So lesyunan mo na ang problema sa pag-ihi at pagdumi doon. Matagal na rin akong hindi nakakadikit sa katawan ng babae. Nakakaramdam din ako ng pagkakilig kahit sa pagtingin lang sa mga matandang lalaki na nakaswimsuit sa magazine. May kakaibang atraksyon. Para mabawasan ang kalungkutan. Natutunan ko ito sa mga survival film sa wilderness. Gumuhit ng mukha sa bola. Binibigyan ko rin ng pangalan ng bawat bola. Nakikipag-usap siya sa kanila araw-araw upang mawala ang kalungkutan. Pero kulang pa rin siya ng isang kaibigan. Kaya't pumunta si Vio sa tindahan ng mga damit at nagplano siyang ilipat ang mga modelo mula sa tindahan patungong bahay. Ang resulta, aksidenteng nabali ang braso ng modelo. Ngayon, si Vio ay nawala ng pag-asa. Iniisip niyang babagsak siya sa lupa at inamin niya sa tiyuhin na siya ay natalo. Kinabukasan, pumunta si Vio sa labas ng bayan at nagsulat ng sarili niyang inskripsyon sa isang bato. Pagkatapos ang sasakyan ay tumama sa isang bato at nagplano siyang tapusin ang kanyang nakakasawang buhay. Ngunit bago siya tumama sa bato, pinindot ni Vio ang preno dahil nakita niya isang makapal na usok na umaakyat mula sa malayo. Mayroon pa bang ibang taong buhay bukod sa kanya? Dali-daling nagmaneho si Vio papunta roon. Tunay nga, nakakita siya ng mga bakas ng buhay pantao. Ang higit pa niyang ikinatuwa ay mga damit na nakasampay sa lubid. Nagising ng lalaki mula sa pagkawala ng malay. Namamangha sa nakita niyang ganda. Sila lang na magkapareha na natira sa mundo. Siyempre, sila ang may tungkuling magpatuloy ng lahi ng tao. Parang gano'n na rin sa paghinga artipisyal. Paano ba ito? Tinanong ni Vio kung saan napunta ang magandang babae. Pero siya lang ang babaeng narito. Kitang-kita ang pagkabigla ni Vio. Hawak pa ang panty sa kamay. Parusa tumingin. Parang hindi siya mabuting tao. Mabilis na kinuha ng babae ang baril para magtanggol. Ibaba mo ang aking panty. Sige, sige. Hindi.
Sinabi ko sa'yo na ibaba mo yon. Mabilis na ipinaliwanag ni Vio. Mabuti akong tao. Linisin mo lang ang kanyang damit panloob. Dahil nga hindi ka pa nakakakita ng buhay na tao sa loob ng 2 taon. Nakaramdam ng konting saya sa sandaling iyon. Nang makita ko ang malugod na pag-uugali ni Vio, inilagay ng babae ang baril. Pagkatapos ay nagpakilala silang dalawa, Vio Miller, ang huling lalaking buhay sa mundo. Lupa, Carol Vio Basin, ang huling babae sa mundo. Lupa. Nalaman ni Carol na nakita niya ang karatolang iniwan ni Vio. May tao pang buhay sa Tucson. Kaya pumunta siya dito. Bagaman may kaunting hindi pagkasiyahan sa itsura ni Carol. Pero sa huli, siya pa rin ay isang babae. Wala nang ibang pagpipilian si Vio kundi tanggapin ito. Pagkatapos ay dinala ni Vio si Carol sa bayan. Ipinaalala ni Carol kay Vio, kanina ay ang stop sign. Dumaan ka na nang hindi tumigil. Kung tumigil ka, baka may makasalubong tayong iba. Pero pakiramdam ni Vio ay sila na lang ang natirang tao sa mundo. Wala nang silbi ang mga patakarang ito. Pwede na nating magmaneho ayon sa gusto natin. Pero nandyan pa rin sila. At sana'y huminto ka kapag nakita mo ako. May isa rito. May isa rito. Magandang paradahan ito. Tingnan sa kaliwa. Tingnan mo. Tapos magmaneho ka ng ganito. Sinimulan niya ang pag-iikot. Tapos dinala niya si Carol para bisitahin ang mansyon niya. Ito ang jacuzzi niya. Ito ang margarita pool niya. Umiinom siya at lumalangoy sa loob ng bahay. Mas nakamamanghang ang tanawin sa loob ng bahay. Bar Ado, mga obra ni Van Gogh at Monet ang nakasabit sa dingding. Kinuha niya ang lahat ng iyon sa museo. Isang koleksyon lang naman ito ng mga kilalang pintura, na marahil ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Iniisip ni Carol na nasasayang ang oras ni Vio. Nagbubuhos ng lakas sa paghahanap ng pinagkukunan ng tubig. Hindi katulad ng paggamit ng swimming pool bilang palikuran. Mas mabuti pang ibalik ko na siya sa pagtakbo. Pagkatapos ay ipinadala ni Vio si Carol pabalik upang tumakbo. Ngunit kinabukasan ng umaga, dumating si Carol upang magayos ng bahay ni Vio. Ngunit hindi lamang hindi nagpapasalamat si Vio. Sa halip, inaakusahan pa niya si Carol na pumasok sa bahay niya. Galit, ibinagsak ni Carol ang mga basurang nakolekta niya sa lupa. Mabilis na pinigilan siya ni Vio nang makita niya ito. Huwag mong sirain ang mga itinayo ko. Matagal ko itong itinayo. Hindi nakinig si Carol sa sinabi niya. Sinasayang mo lang ang oras mo sa mga walang kwentang bagay na ito. Pagkatapos ay sinabihan niya si Vio na dalhin siya sa supermarket. Hindi tayo. Ipinark ang kotse ni Vio sa lugar para sa mga may kapansanan. At ikinagalit ito ni Carol. Sinabihan siyang makasarili. Nag-alab si Vio nang marinig ito. Kaya't diretsong nagmaneho siya papasok sa supermarket. Ayos ka lang ba na huminto dito? Sa tingin ko tama ito. Ang saya-saya ko. Akala niya'y magagalit si Carol, ngunit nagulat siya ng sumunod na araw. Lumipat si Carol sa tabi niya, hindi talaga maintindihan ni Vio. Maraming bahay ang bakante sa buong mundo, saan man siya makapiling. Nang marinig ito ni Carol, agad niya itong ipinaliwanag sa kanya. Tayo na lang ang dalawa ang natitira sa mundo. Responsibilidad nating dalawa ang muling pagpaparami ng lahi. Carol, huwag kang magagalit. Pero narinig mo na ba ang kasabihan? Kahit mamatay pa ang lahat ng tao sa mundo, hindi pa rin kita mapapangasawa. Sa totoo lang, hindi rin gusto ni Carol si Vio. Ngunit ang apoy ay patuloy na nagsusustento ng sibilisasyon ng tao. Ito ang misyon na ipinagkaloob ng Diyos. Kay Carol, kalimutan ng paglubog sa sariwang kamatis para magutom siya ng tubig. Mayroon ding kamatis na makakain. Si Vio ay mahirap kausapin. Kahit mamatay pa sa gutom, hindi ko kakainin ang pagkain mo. Pero palihim siyang pumunta sa gulayan ng gabi at nagnakaw ng kamatis kay Carol. Kinabukasan, nakita ni Carol si Vio at tinanong kung palihim ba siyang kumain ng kamatis. Siyempre, hindi aaminin ni Vio iyon. Pero ang balat ng kamatis sa kanyang balbas ang nagsumbong sa kanya. Pagkatapos ay napagtanto ni Vio, nasugatan ng paa ni Carol. Nagmumula sa paghahanap ni Carol ng tubig. Nasaktan dahil sa takip ng imbornal. Habang tumatagal, unti-unti ring nababago ang moralidad ni Carol. Nauurong na, kung hindi mo siya nakilala, nakahaharap pa rin ng positibo si Carol sa buhay, hindi ba? Kaya sinira niya ang mga nakapatong na blok, gamit ang hose at mga kagamitan. Pumunta siya sa imbakan ng tubig ng bayan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, at kinonekta ang hose sa halamanan ni Carol. Ang mga kamatis ay natubigan na, at muling umunlad, para magpasalamat kay Vio. Imbinita ni Carol si Vio sa hapunan. Pagkatapos ng hapunan, gusto ni Vio na magpalalim ng relasyon kay Carol. Pero tumanggi si Carol, hindi ako. Ano ang ibig mong sabihin? Kung hindi ka magpapakasal, hindi kita pakikipaglaro ng poker.
Ang unang anak sa bagong mundo ay hindi pwedeng isang anak sa labas. Hindi talaga maintindihan ni Vio. Tayo na lang dalawa ang natitira sa mundo. Wala nang kahulugan ng kasal o hindi. Seryoso na sila ngayon dito. Kahit na hindi na ako muling magagalaw ng ibang babae sa natitirang buhay ko, hindi kita mapapangasawa. Sinabi na, lumabas si Vio. Ngunit mabilis ding sumuko si Vio. Sige na, magpakasal tayo. Sila ang huling magkasintahan sa buong mundo para sa pagpapatuloy ng sibilisasyong pantao. Ngayong araw ay nagpakasal sila. Pero habang pauwi, isang sasakyan ang biglang sumulpot. Isang aksidente sa sasakyan ang naganap dahil sa hindi pag-iwas ng dalawang panig. May tao ba sa loob ng sasakyan? Dito, nakikita ang magandang babae sa harapan. Si Vio ay mas lalong nahulog. Masyadong maaga pa para magpakasal. Para mapalapit pa sa mga magagandang babae. Ibinato ni Vio si Carol sa upuan sa likod. Nasa upuan ng pasahero siya. Ang pangalan ng magandang babae ay si Melissa. Pumunta rin siya dito pagkatapos makita ang karatula na iniwan ni Vio. At dumating dito 2 linggo na ang nakaraan. Mas maaga kaysa kay Carol. Vio, dapat ay isinulat mo rin ang iyong address. Oo, pasensya na. Si Vio pagkatapos ay dinala si Melissa para ipasyal ang kanyang mansyon. At inimbitahan siyang kumain ng hapunan. Dahil ang bagong kaibigan niya ay talagang nagbago ng imahe. Kamusta mga ginang? Totoo nga na may malaking pagkakaiba ang magmahal at hindi magmahal. Kapag naharap kay Carol, wala siyang pakialam na hindi palitan ang kanyang maruming damit. Iniisip niyang dahil sa kanyang magandang itsura, magiging malambot si Melissa. Pero parehong sinang-ayunan ng dalawang babae na, mas maganda pa ang may bigete. Gusto ko rin ito. Kaya lang, hindi mo naman ito tinitingnan ng diretso. Mukhang ganoon. Pwede na ba tayong maghapunan? Sa mesa, binabantayan ni Vio si Melissa at tinitingnan ng parang wala si Carol sa tabi. Ganap niyang nalilimutan ang kanilang relasyon bilang mag-asawa. Pagkatapos ng hapunan, gusto ni Carol na pag-usapan ng buhay kay Vio. Tinanggihan din ni Vio dahil sa sakit ng tiyan. At ito ay nagbigay ng pakiramdam kay Carol na may hindi tama, kaya tinanong niya, "Gusto mo ba si Melissa?" Tapat na sagot. Hindi. Kinabukasan ng umaga, dumating si Melissa para makita si Vio. Nakita ni Vio na binabayaran ng presyer ng mga pagsasanay na iyon. Hiniling niya kay Melissa na maghintay sandali. Mawawala rin siya agad. Tapos, 372. Hindi dapat mawala ng kahit isang isa. Tara na. At nalaman ni Melissa na may isang sirang kotse sa harap ng kanyang bahay. Ipinaliwanag ni Vio na ito ay isang kompensasyon para sa aksidente na kinasangkutan niya kanina. Mabuti siyang tao at may pananagutan. Dumating si Carol at tinawagan siya. May oras siyang maghanap ng sasakyan para kay Melissa. Pero walang oras para tulungan akong ayusin ang pinto. Para hindi masira ang imahe niya bilang isang mabuting tao. Hindi kayang hindi ni Vio na ayusin ang pinto. Dumating si Melissa. Iniyaya si Vio at Carol na pumunta sa bahay niya para uminom. Isang magandang pagkakataon ito para makapag-isa. Paano kaya madadala ni Vio ang ilaw na yon? Matapos ang 2 basong alak, nagsimulang ibahagi ni Melissa ang kanyang nararamdaman. Nabuhay siyang mag-isa ng 2 taon. Ramdam niyang mag-isa siya at malungkot sa kanyang puso. Nagnanais ng isang lalaking magbibigay sa kanya ng init. Agad na naging puno ng enerhiya si Vio pagkatapos marinig ito. Hindi ba't lalaki ako? Sa pag-iisip na ito, agad na nagsimulang maghubad si Vio at maghanda upang magpainit. Ang resulta, sinabi ni Melissa, talaga palang malungkot ang buhay ko. Isa na lang ang natirang tao sa mundo. Kasal na rin siya sa iba. Hindi naman kailangan magpakasal eh. Ano? Puntahan ko lang si Carol. Babalik agad. Pagkatapos, nahanap ni Vio si Carol, at naghanda na ng divorce papers para sa kanya. Tinitingnan ng heart-shaped na wreath na ginawa ni Carol. At may larawan pa silang magkasama na nakadrawing ng kamay. Medyo may konsensya rin si Vio, kaya hindi niya basta-basta masabi ang hiwalayan. At wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang umalis, para makasama ang 2 babae ng sabay. Naghanap siya ng magandang dahilan. Carol, gusto mo ng anak, di ba? Magkaanak tayo. Siyempre, hindi kay Vio. Sabi ni Vio ayaw din niya. Pero pagkatapos ng susunod nating henerasyon, saan kaya pupunta ang mga tao? Nung mga oras na yon, kinausap ni Vio si Carol. Nakakita siya ng isang batang lalaki. Nag-isip siya ng magandang paraan. Pero ang paraang ito ay maaaring maging sanhi ng kaunting sakit sa'yo. Bakit? Dahil, kailangan mong magkaanak kay Melissa. Siyempre,
hindi papayag si Carol. Ang asawa mong ilusyon. Sinabi ni Vio na para sa sangkatauhan, para sa mga susunod nating henerasyon. Pero wala itong pakialam si Carol. Agad na pinalaya si Vio. Hindi nagtagal, nahanap ni Melissa si Vio. At sinabi niyang magkasunod silang nag-away ni Carol kanina. Inakusahan siyang pang-akit sa asawa ni Carol. Siya lang daw ang tanging tao na maaaring maging matalik na kaibigan ni Carol. Ngayon, kinaiinisan niya ako dahil sa'yo. Hindi ko talaga intensyon na sirain ang relasyon mo kay Carol. Huli na. Sinira mo na. Tapos ay magdadagdag tayo. Gusto mo bang kumain ng tanghalian kasama ko? Ngayon, parehong ayaw sa'yo ng dalawang babae. Hindi tayo magkakaroon ng oras. Kaya ginamit ni Vio ang malalaking speaker sa gabi. Pasensya na Carol at Melissa. Para ipakita ang sinseridad. Nagtayo rin si Vio ng malaking lawa. Lumulubog sa tubig. Dumaan si Melissa. Pero hindi man lang siya tumingin kay Vio. Diretso siya papuntang bahay ni Carol. Hindi ba't dahil si Vio ay isang masamang tao na sinira ang pagkakaibigan namin? Kami na lang ang dalawang babae sa buong mundo. Sa kabilang dako. Patuloy na sumisigaw si Vio. Noong mga oras na yon, natagpuan sila Carol at Melissa. Nakipag-usap ng masaya sa kanya. Pagkatapos ay umuwi silang tatlo. Si Vio. Inisip namin. Dapat ay makipag-ayos ka kay Melissa. Hindi makapaniwala si Vio sa kanyang mga kamay. Akala niyang tinataboy siya ni Carol. Matapos mag-usap sina Carol at Melissa, napagtanto ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga kaibigan. Gusto niyang magkaroon ng mga kaibigan ng anak niya balang araw. Pagkarinig nito, nagpasya si Vio na gumawa ng aksyon agad. Sinabi ni Carol na huwag mag-alala. Bago gumawa ng kahit ano, kailangan natin magkasundo sa mga patakaran muna. Maaari ka lamang maglaan ng 3 araw kay Melissa bawat buwan. 3 araw. Pero anong masama? Sige, hindi. 3 araw ay ayos, 3 araw ay ayos. At ang 3 araw na yon, 3 beses lang yon. Kung si Melissa ay buntis na, hindi na sila pwedeng magkaroon ng pisikal na contact. Tinatanong ni Carol si Vio kung pumapayag ba siya. Isang magandang bagay yon. Agad na pumayag si Vio. Kinabukasan, hinanap ni Carol si Vio at binigyan siya ng tuyong prutas. Panibagong enerhiya para sa kanya kapag siya ay pagod na. Mahal kong Carol, ginagawa ko lang ito para maibalik ang sibilisasyon ng sangkatauhan. Babalik din agad ako. Gabi na, dinala ni Vio si Melissa sa labas ng lungsod. Inihanda niya ang isang napaka-romantikong tanawin. Gusto ni Melissa na tapusin na ito agad. Sa huli, nakipagtalik ako sa asawa ng matalik kong kaibigan. Pakiramdam niya ay labis ang pagsisisi kay Carol. Ngunit tinanggihan ni Vio si Melissa. Pumunta sa gilid at nagsindi ng mga paputok. Maaaring ito ang pinakamalaking desisyon na pagsisisihan niya sa buong buhay niya. Pagkatapos, hinubad ni Vio ang kanyang mga damit at tinanggal ang mga damit ni Melissa. Naghahanda para sa isang malalim na pag-uusap kay Melissa. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang ingay ng makina ay nakagambala sa kanilang dalawa. Akala ni Vio na pumunta si Carol para magdulot ng gulo. Mabilis at hindi nagsasalita ng marami. Ako si Todd. Kung hindi kayo magpapaputok ng mga paputok, nasa daan ako papuntang Mexico. Oo, pagpalain ako ng Diyos dahil pinaputok ko ang mga nakakasukang paputok na ito. Gusto ni Vio na palitan si Todd palabas. Huwag guluhin ang kabutihan niya. Pero nararamdaman ni Melissa na hindi na kailangan ituloy. Ngayon may isa pang lalaki na dumating. Ang ganda ng kagamitan. Huwag hawakan yan. Ang magalang narurok ni Phil Miller. Ikinalulungkot ko, bumalik si Phil sa bahay na malungkot. Nagtataka si Carol kung bakit siya umuwi ng maaga. Nalaman niyang may ibang lalaking dumating. Masaya siya. Ngayon, si Melissa ay maaaring magkaanak sa ibang tao. Ang mga anak natin ay maaari ring maging magkaibigan. Carol, wala kang hiya. Paano natin pipilitin si Melissa na matulog kasama ang isang estranghero? Simpleng pangangalakal ng mga kababaihan iyan. May karapatan siyang pumili ng kanyang kapareha, di ba? Hindi ito Russia. Ito ang Estados Unidos, di ba? Pagkatapos, nagpalit ng damit si Carol at nilapitan si Todd. Tinanong kung bakit siya napunta sa Tucson. Napag-alaman na nasa bingit na ng kamatayan si Todd. Napag-alaman na may balak siyang pumunta sa Mexico. Napag-alaman niyang nakita niya ang mga mensahe sa Tucson sa billboard. Kaya naman bumalik siya at pumunta rito. Nagtaka si Carol kung bakit siya pupunta sa Mexico. Ipinaliwanag ni Todd na isa siyang matinding tagahanga ng The Shawshank Redemption. Narinig ito ni Melissa at sinabi niyang pareho rin siya. Paborito niyang pelikula yon. Agad na pinutol ni Phil. Paborito din niyang pelikula yon. Magaling si Tom Hanks, di ba? Tom Hanks. Phil, anong bahagi ng The Shawshank Redemption ang pinakagusto mo? Masyado pong marami. Masyadong maraming talata. Napakahirap pumili.
Dapat sana'y bahagi ito ng paghahambing ng Videmsen. Nanigas ang lalamunan ni C. Agad na tinanong ni Phil ang timbang ni Todd. Napakabastos ng katanungang ito, pero si Todd ay napaka mapagbigay. Sabi niya hindi siya kailanman pamayat. Dahil dito, madalas siyang binibiro ng kanyang mga kaklase. Nang magtapos ng huling taon, nahalal siyang hari, at ang reyna ay isang inahing baboy. Ang mga salitang ito ay nagpatawa kay Phil. Kasabay nito, nakakuha siya ng simpatiya mula kay Melissa. Ngunit gusto kong sagutin ang tanong mo. Timbang ko, 285 pounds. Salamat. Iniisip ni Carol na bagay sina Todd at Melissa, kaya gusto niyang bigyan sila ng pagkakataong magkasama ng pribado. Inanyayahan niya si Todd na makisama sa kanila, isa pang dahilan kung bakit hindi siya magaan ang pakiramdam. O kaya hayaan niyo na silang unang pumunta roon. Nang makita ito ni Phil, gusto rin niyang sundan. Kaya humiling si Carol na manatili siya at alagaan siya, para hindi masira ang imahe niya bilang isang mabuting lalaki. Napilitang manatili si Phil, pero nakahanap pa rin siya ng pagkakataon na lumabas ng hindi namamalayan, at pinagmamasdan ng dalawa mula sa malayo. Ang saya nilang dalawa. Pinapakalma ni Phil ang sarili na magkaibigan lang sila. Pero nang makita niya ang magkahawak nilang mga kamay, napagtanto ni Phil na may mali dahil nang makipaglaro si Todd sa kanya, kusang nagpaalam din si Todd na makilala ang pamilya niya. Pagkatapos ay naghubad ng damit, iniutos na habarin ni Todd ang damit niya dahil napakadaling makilala ang kalaban. Naku po! Ano ang nangyari kay Todd? Ang sagot ay simple lang. Kumain siya ng parang baboy. Ibig mong sabihin ng peklat? Ang peklat. Nakakatakot, hindi ba? Sinabi ni Todd na nag-donate siya ng isang kidney para sa kapatid niyang lalaki. Ang ganitong karangalang gawain ay muling hinangaan ni Melissa ng labis. Naramdaman niyang may mali, kaya't mabilis na inimbitahan ni Phil ang lahat na maglaro ng tennis. Ngunit walang pumansin sa kanya. At doon nagsimulang magpakita ng senyales ng pagiging iwasan. Patuloy na nalulungkot habang iniiwan ang mundong ito. Nang dahil sa kalungkutan na ito, hindi maiwasang malungkot si Todd. Kaya't lumipat siya sa gilid upang kumalma. Nakita ito ni Phil at sinundan siya. At nasaksihan ng isang nakakaiyak na tanawin. Ang kasal ay matagumpay na naganap. Paano nalaman ng asawa niya ang tungkol sa kanyang peklat? Isang napakagandang kasal nga iyon. Alam kong hindi ka na makapaghintay pa. Kung maghihintay pa tayo ng matagal, magkakaanak na kayo. Kaya naman hinanap niya si Melissa ng gabi at sinabing nakipagrelasyon na siya sa maraming matatabang babae. Mga mapagpanggap, ang isang matabang lalaki sa library. Nagmamayabang na siya ang presidente ng kumpanya. Sa madaling salita, hindi maaasahan ang mga mataba. Tama ka, isa kang baliw. Nagmamalasakit lang ako sa'yo, kaya ganito. Sandali, hintay, Melissa, buksan mo ang pinto. Gusto ko sanang tulungan ka. Kinagabihan kinabukasan, nakipagkita si Phil kay Todd. Tinanong siya kung narinig ba niya na buong magdamag ang bahay ni Melissa ay may tunog ng musika. Ipinahayag ni Todd ang sagot. Nasa bahay siya ni Melissa kagabi at nagkaanak pa nga sila. At ang kantang iyon ay simbolo ng kanilang pagmamahalan. Pagkarinig ko nito, halos maduraj na ang likor ang ngipin ni Phil. Pagkatapos, si Melissa ay pumunta kay Todd at inanyayahan siya sa bahay niya. Kailangan ko ng tulong niya. Narinig iyon. Agad na nagpresenta si Phil. Hindi na kailangan. Nagsimula na ito ni Todd. Sige, darating na ako. Sige. Tinutukoy niya yung nangyari kagabi. Maaari mo bang paniwalaan? Ang saya ng buhay, ano? Kakauwi lang ni Phil. Nagsimula ng tumugtog ang musika sa bahay ni Melissa. Pinapakalma ni Phil ang sarili na hindi iyon mahalaga. Mabuting tao si Todd. Karapat-dapat siya rito. Pagkatapos ay uminom siya ng margarita. Dahil sa musika ni Melissa, hindi nakatulog si Phil buong gabi. Kinaumagahan, nagsimula na naman ang tugtog. Naramdaman ni Phil na hindi na niya kaya nagsagawa siya ng isang pagpupulong sa gabi. Bumoto siya para sa mahigpit na pagbabawal sa ingay. Ang resulta ay walang nakapansin sa kanya. Dito na kumilos si Carol. Hiniling ko kay Phil na linisin ang kanyang urinal. Sinuportahan ko ang aksyong ito. Oo, matatapos ang butuhan mamayang gabi. Hindi, tiyak na kailangan itong iboto. Sino ang sang-ayon na linisin ni Phil ang kanyang banyo? I postpone ang pulong. Todd, pakiusap, huwag mong gawin yan. Pasensya na, Phil. Amoy na amoy ang masama. Ganito kasi, ang minorya ay sumusunod sa nakararami. Kailangan linisin ni Phil ang urinal. Kinabukasan, nagsuot si Phil ng protection. Nagsimulang linisin ang urinal. Siya na lang ang maglilinis ng kahihiyan niya. Bumagsak sa lupa, hawak ang ulo at umiyak ng malakas. Dumating si Melissa.
Nais sanang makipag-usap kay Phil. Lumingon siya at inisip ito. Ang maglaro ng bahay ay talagang medyo nakakainis. Kaya't nagpunta siya upang humingi ng tawad sa kanya. Nangako na sa susunod ay maglalagay ng musika ng hindi masyadong malakas. Ayos lang ba? Ngayon sinabi ni Phil, mas mabuti kung hindi tayo magpapaputok ng paputok mula sa simula. Sa ganitong paraan, hindi liliko si Todd. At ang buhay na puno ng musika at kaligayahan ngayon ay kanya na. Hiningi ni Melissa kay Phil na itigil ang pag-usapan yon. Nandyan na si Todd. At pagkatapos ay handa na siyang tumayo at umalis. Maaari ba akong magtanong ng isang bagay? Paano kung hindi dumating si Todd? Walang kung. Mas mabuti pang huwag nang dumating si Todd. Bulong niya sa sarili. May naisip si Phil. Tapos nakita niya si Todd. Inaya niya itong maglakad-lakad sa labas. Pagkatapos ay nagmaneho sila papunta sa liblib na lugar. Pasensya na, sobrang sama. Pinababa ko si Todd mula sa sasakyan para mag-check. Tapos agad na pinaandar ang sasakyan at umalis. Naghanda para iwan si Todd sa gitna ng kawalan. Pero sa huli, si Phil pa rin ay mabuting tao. Sa loob, kahit may konting selos siya, hindi naman masama ang kanyang pagkatao. Pagkatapos ng ilang sandali ng mental na laban, o magmaneho na lang. Hoy Todd? Oo. Pasensya na. Pasensya na sa anong bagay. Nako, pasensya na.